linya mula sa pelikulang Spider-Man. With great power comes great responsibility. Idagdag na riyan ang creativity dahil ang mga Pinoy Spider-Man may paandar para sa bagong pelikula. Akala namin nabutas ang Spider-Verse o ang universe ng mga Spider-Man. Sa halip kasi na isa lang ang gumapang palabas, dumagsa sa isang mall sa Naga City ang hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi 30 Spider-Man. Pero teka, hindi mga kontrabida ang kanilang hinabol ha? Ang kanilang sinalakay, dance floor. Ako pinili mo, matutupad pangarap mo, sinta. Sinta. Pag ako pinili mo, lalabas aking ganda. Ganda. May nagpabida sa indak, may humataw sa giling, at ang isang ito mula web slinging, biglang nag-split. Mapapaulala. Mapapaulala sa giling ko. Pero sino ang lalaking nasa likod ng maskara na imbes na magbuga ng sapot, ang ikinalat good vibes? Siya, si Adrian, na mascot talaga sa mga party. Diyan din po ako nakakilala sa Spider-Man. Iba kasi yung usual na ginagawa ko po sa Spider-Man. May pagka-girly-girly, parang ang kulit. Huwag na raw magtaka kung maning-mani lang kay Adrian ang pagsasayaw. Dancer kasi talaga siya. Para lang sa'yo, ang giling-giling ko. Para lang sa'yo, ang giling-giling ko. Para lang sa'yo. Way back 2018 po, first year college, work ko na din po siya as student. Mapapaulala. Mapapaulala sa giling ko. Katulad ng ibang superhero, si Adrian nasasaktan din daw. Gaya na lang taong 2024 nang siya'y naaksidente sa kanyang dance exhibition. Naputol po yung kaliwang braso ko po, as in fractured po siya. Akala ko nga po noon na di na ako makakapag-dance. Ang pananakop ng mahigit 30 Spider-Man sa mall, pakanaraw talaga ng leader nilang si JP, na dati namang mascot nina Bumblebee at Optimus Prime ng Transformers. Kinuha po kami for Spider-Man premiere to approach some moviegoers. Ang challenge kay JP, paano makakalap ng 30 Spider-Man cosplayer sa loob lang ng 2 linggo? Number one na requirements ko na para makasali ka sa amin is makulit ka lang and very approachable. Actually, most of them are students para at least meron silang mga extra income. Pero ang pinakamahirap daw talagang gawin, ang humanap ng 30 costumes ng iba't ibang bersyon ng Spider-Man. Swerte po nga namin, may mga available na ngayon through online. Yung iba naman po, ginawa din po siya. Ang pinaka-nakakuha raw ng cuteness ni Spider-Man, ang miyembro nilang si Russell. Habang ang pinakabata sa grupo, si Jack. Na-discover ako dun ni boss na magaling pala akong sumayaw. Astigma ng kanilang datingan. Kapag naman tumugtog na ang music, lahat sila bumibigay sa dance floor. Some of the kids talagang tumakbo papunta sa amin, nakipag-picture, natuwa. Sobrang naman nakakawala ng pagod. Mapapaulala. Mapapaulala sa giling ko. Kung moves lang din ni Spider-Man ang pag-uusapan, uwian na dahil mahirap siyang tapatan. Ang kanya kasing stunts, buwis buhay. Nariyang nag-backflip at nagtatatalon.
tumakbo ng matulin habang nagka-cartwheel. Ang Spidey sa video, tiga Caloocan, ang professional parkour coach na si Paul. Si Jackie Chan, he can move into obstacles efficiently na parang walang nakaharang sa kanya. Ganyan yung concept ng parkour. Ginawa ko rin talaga yung mga real-life Spider-Man stunts in the movies. Ipinakita muna ni Paul sa aming team ang kanyang parkour training. Yung stretching kasi ginagawa to para may iwas injury. This allows your muscles to move freely. Maya-maya pa, si Paul parang nag-transform ang galawan sa isang real action hero. Nag-side flip, diving front flip, scoop full twist, at ibinida rin ang kanyang tumbling series. At ang kanyang finale move, ang tinatawag niyang gainer layout. Bata pa lang daw si Paul, hilig na niyang gayahin si Spider-Man. Nabigla ako sa sarili ko kasi nakita ko lang sa movie, ginaya ko sa bahay, and then nagawa ko. Na-involved na ako ngayon sa isang community, which is yung Parkour Philippines. Doon kami ginagamit before as stunt doubles. Uy, pwede palang maging work din to. Bukod sa trabaho, passion daw talaga ni Paul ang pagpa-parkour. Taong 2024, gumawa pa nga siya ng makapigil hiningang stunts sa Maynila. Buwis buhay siyang naglambitin patiwarik sa tulay, umakyat sa mga pader at poste ng ilaw, tumalon galing sa bubong ng sasakyan, at walang takot na tumakbo at naglambitin sa gilid ng Binondo Bridge. Paalala lang, huwag na huwag siyang gagayahin. Mga profesional lang ang gumagawa nito. Sabi nga ni Spider-Man, with great power comes great responsibility. I have to be very careful, maka-inspire siya ng mga kids. Safe practice of the sport kasi it can be dangerous for others na sumubok na to na hindi nila alam yung gagawin nila. Ang inspirasyon din kasi ni Paul, ang kanyang real-life MJ, si Karen. Pag ako minahal, uulan ng bulaklak. Pag ako pinili mo, puso ko'y parang sa'yo. Siya yung real life Spider-Man ko talaga. Sinasabi ko lang sa kanya palagi na lagi siyang mag-iingat. Pag mataas yung risk, huwag niyang gagawin kasi delikado eh. Mapapaulala sa giling ko. Ang doktor namang ito, bumuo siya ng sarili niyang Spider-Verse. Nagustuhan ko talaga si Spider-Man nung 80s. Hindi lang siya ordinary na superhero, na villains at saka adventure. Ang Spider-Man collection na naipon niya sa loob ng 35 taon, narito sa kanyang kwarto. At para hindi ito masira, inilagay niya ang kanyang mga Spider-Man collectible sa estante. Ito yung mga comics niya, meron rin mga books sa taas. Itong lahat ay collection ko ng mga Spider-Man comics na gawa dito sa Philippines. Very unique dito sa collection ko, itong dalawang Spider-Man comics na Tagalized versions. Ito na yung pinakamalaking kong collectible, 1/2 life size. Itong hawak ko, robot nung 1978 of Japan Spider-Man. Dahil dito, naisipan nila na gumawa ng TV series na may kasamang robots. Nauna yung robot ni Spider-Man compared sa mga ibang Japan characters. Ang pinaka-rare daw sa kanyang koleksyon, ang vintage Spider-Man toy na galing pa ng Amerika. Wala kang makikita ganito sa Philippines. Ito yung binibentang costume sa US noong 1978. So yung mga bata, kung gusto nila magsuot ng Spider-Man, ganito yung sinusuot nila. Meron din siyang CD at DVD collection ng Spider-Man movies at games, pati na comic art. Nare-relax daw si Doc Alex kapag pinagmamasdan niya ang kanyang koleksyon. Lalo na kung siya'y nakaupo sa kanyang Spider-Man massage chair. Dahil tumatanda na tayo, kailangan lang natin ng pang-relax stress at saka pang-massage para sa mga ating sakit sa likod. Hindi naman ibig sabihin na high value yung collectible ay doon ka lang maging masaya. It's good for the mental health. Lang sa'yo, ang giling-giling ko. Iba-iba man ang paraan ng pagiging Spider-Man, iisa ang kanilang pinatutunayan. Mapapaulala
pagiging bayani, hindi nasusukat sa taas ng talon, dami ng koleksyon o ganda ng costume, kundi sa saya at inspirasyong naiiwan kapag wala na ang kanilang maskara. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.